narito ang latest sa lagay po ng ating panahon at update sa mga weather systems sa paligid at loob ng ating area of responsibility. So bago po natin talakayin itong si Tropical Depression Opong, ay bigyan po muna nating update itong si Super Typhoon Naragasa, international name po yan. Ito po yung dating si Bagyong Nando na nasa labas na po ng ating area of responsibility. As of 10 p.m. kanina huling nakita ang kanyang mata sa layong 630 kilometers, kanluran ho yan ng Itbayat Batanes, taglay pa rin ng lakas ng hangin, umaabot po sa 185 kilometers per hour near the center at gastinas na 230 kilometers per hour. At sa kasalukuyan, kahit nasa labas na po ito ng ating area of responsibility, bahagi po ng bagyo nito o ng diametro ay nahahagip pa rin ang ilang bahagi ng Luzon. Kung kaya't meron pa rin tayong nakataas na tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi ng northwestern section ng northern Luzon. Partikular ho dito sa mga lalawigan ng Batanes, northwestern portion ng Cagayan, kasama na dyan ang western portion ng Babuyan Islands, northern and central portions ng Apayao, maging dito po sa Abra, Ilocos Norte, northern at central portion ng Ilocos Sur. Kaya't sa mga kababayan po natin dito, ang ating pong advice, iba yung pag-iingat pa rin. Hindi po pwede maging kampante, maging alerto pa rin dahil yung mga yung mga pagbugso ng hangin na dulot po nitong bagyo na ito, yung trough nitong bagyo, ay pwede pa rin hong makapaminsala. We're still expecting around 39 to 61 kilometers per hour na lakas ng hangin at potential po dyan ay ang minimal to minor threat to life and property. So sa mga kababayan natin doon, ingat pa rin ho. Sa mga susunod na oras ay inaasahan natin unti-unti na pong mag-i-improve ang ating panahon dyan at posible by tomorrow, wala na pong epekto itong si Bagyong Ragasa o yung formerly Sinando sa anumang bahagi ng ating landmass. So update naman dito kay Tropical Depression Opong, huling nakita ang kanyang sentro as of 10 p.m. kanina sa layong 980 kilometers. Silangan ho yan ng northeastern Mindanao. Taglay ang lakas ng hangin umaabot sa 55 kilometers per hour near the center at gastinas na umabot sa 70 kilometers per hour. Ang kanyang pagkilos sa ngayon, pakanluran, timog kanluran at 15 kilometers per hour. Pero kung mapapansin niyo po, malayo pa po ito. Wala pa po siyang anumang epekto sa anumang bahagi ng ating landmass in terms of rainfall at winds. Wala pa po itong epekto sa ngayon kung kaya't wala pa tayong signal na nakataas. But ina-expect natin sa mga susunod na araw ay unti-unti na po itong mararamdaman sa malaking bahagi ng bansa. So talakayin na po natin ngayon ang track na pinalabas ng Pag-asa as of 11 p.m. bulletin po natin. So makikita nga po natin dito in the next 12 hours, generally ay pakanluran, timog kanluran ang kanyang pagkilos at eventually ay medyo tataas ulit ang kanyang track approaching dito sa Southern Luzon, between Southern Luzon and Eastern Visayas. So ang nakikita po nating landfall scenario dito, posible ho Bicol Region o Eastern Visayas by Friday ho yan. So kung hindi po magbago ang kanyang track at ang kanyang maging pagkilos, ang kabuuan ng bagyong ito ay magta-traverse o magkukross sa malaking bahagi ng landmass, partikular ho dito sa Southern Luzon, Eastern Visayas at natitirang bahagi pa ng Visayas maging sa ilang bahagi ng Central Luzon by Friday hanggang Saturday ho yan bago lumabas ng ating landmass. So sa mga kababayan natin, stay tuned. Maging updated po tayo sa ipapalabas na Pag-asa ng mga signals dahil as early as Thursday, posible ho magtaas na po tayo ng tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi po ng Eastern Visayas at ng Luzon o Southern Luzon. Sa kasalukuyan, nakataas pa rin ang ating weather advisory sa ilang bahagi ng Luzon dahil naman po ito sa epekto ng southwest monsoon o habagat. So, for today or for tonight hanggang bukas ng gabi, possible pa rin ng 50 to 100 mm of rainfall dito po sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan at maging sa Occidental Mindoro. So, sa mga kababayan natin, asahan pa rin natin ang mga pag-ulan at possible or mga panta ng pagbaha dahil pa rin sa epekto ng southwest monsoon. So uulitin po lamang natin 100 to 200 millimeters of rainfall posible sa Zambales at Bataan habang 50 to 100 millimeter of rainfall naman ho sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga maging sa Occidental Mindoro.
By tomorrow evening until Thursday evening, possible pa rin ang 50 to 100 millimeters of rainfall sa Occidental Mindoro dahil sa habagat o southwest monsoon. And then, dito po sa Eastern Samar ay may ina-expect na ho tayo dyan ng mga malalakas na pagulan as early as tomorrow evening hanggang Thursday evening dahil nga po sa papalapit o approaching na tropical depression Opong. And then on the third day, Thursday evening to Friday evening, we're expecting widespread na po o malawakang mga pag-ulan, especially dito sa, mag-uumpisa ho dito sa ilang bahagi ng Kabikulan at Eastern Visayas. So, ina-expect po natin yung 100 to 200 millimeters of rainfall at pwedeng tumaas pa ho yan as time goes by dahil sa papalapit na bagyo. Dito po sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Samar at Eastern Samar. Habang 50 to 100 millimeters of rainfall naman dito sa Danagat Island, Southern Leyte, Biliran, Masbate, Sorsogon, Masbate, Camarines Sur, Camarines Norte, Laguna, Batangas, Quezon, Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, Cebu, at maging dito sa Negros Occidental, Negros Oriental, Bohol, Siquijor, at dito po sa Palawan Province. So, yan po yung kaating outlook in the next 3 days in terms of rainfall. Dahil po sa southwest monsoon na kasalukuyan ay nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng bansa at sa approaching ho na bagyo na si Tropical Depression Opong. Kaya't ngayon po meron pa po tayong enough time para makapaghanda at makapag-prepare po tayo para maprotektahan po natin ang ating mga buhay at properties. So, sa mga kababayan natin, huwag hong maging kampante. Stay tuned po sa mga updates ng Pag-asa at the same time ho ay gawin ang mga necessary actions po para po tayo ay makapaghanda. So dahil naman sa southwest monsoon, strong to gale force gusts are still expected tonight and tomorrow dito po sa malaking bahagi ng Luzon area, sa Western Visayas, Surigao del Norte and Dinagat Islands. Habang on Thursday, sa Batanes, Babuyan Islands, Cagayan, Ilocos Norte, Palawan, Siquijor, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Davao Oriental, Davao del Sur at Davao Occidental. Nakataas din ang ating gale warning. So paalala sa ating mga kababayan doon sa Northern Luzon, sa Northern and Western seaboards ng Northern Luzon, nakataas ang ating gale warning. So hanggat maaari hindi mo na hinaalaw o hindi mo na nare-recommend na pumalaot, especially po yung maliliit na sasakyang pandagat.